Hello, my name is Myra Cagate and welcome to a new video. Sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung kailan ginagamit ang a, an, at the. Makinig kayong maigi dahil merong quiz sa dulo ng video na ito. Ang mga salitang a, an, at the ay mga articles in English grammar. Okay? Ang tawag sa mga ganyan ay articles. Yung a at an ay mga indefinite articles. Yung the naman ay tinatawag na definite article. Okay, umpisahan muna natin sa indefinite articles na a at an. Yung a at an ay ginagamit kapag ang pinag-uusapan natin or kapag ang tinutukoy natin ay yung isang bagay or isang tao na hindi tiyak. Okay? So we use a or an when we talk about something general or not specific. Kumbaga sa Filipino, ang ibig sabihin ng a or an ay isa or isang. O, ginagamit natin ang mga yan kapag ang tinutukoy natin ay isang bagay lang na nabibilang. Okay? So we say a dog, an apple. O, diba? Hindi nyo susundan ng plural or ng marami. Okay? Yung a at an. Kasi nga, ginagamit lang ang mga yan kapag ang pinag-uusapan natin ay isa or isang noun na nabibilang. Yung a or a ay ginagamit kapag ang sumunod na salita ay nag-uumpisa sa consonant sound. Ano ba yung mga consonant sound? Ito yung mga b, o b, s, k, d, ganyan. Okay, basta hindi a, e, i, o, u. Okay? Ang mga tawag doon ay ang tawag doon ay consonant sound. For example, a dog. Yung dog ay nag-uumpisa sa d sound. Again, ang pinag-uusapan natin ay sound, okay? So we say a dog. Yung an naman ay ginagamit kapag ang sumunod na salita ay nag-uumpisa sa vowel sound. Ano ba yung mga vowel sound? Ito yung a, e, i, o, u. Okay? So we say an apple. Siyempre, yung word na apple, nag-uumpisa yan sa a sound. We say an apple. Another example, an hour. Yung hour, kahit na may H yan sa umpisa or sa pinakaunang part ng salita, silent H kasi siya kapag sinabi. So we say hour. Yung a, hour, ay nagsisimula sa a sound. We say an hour. Again, yung a at an ay ginagamit kapag ang tinutukoy natin ay hindi tiyak. For example, I saw a dog in the street. A dog, it could be any dog, kahit anong dog yon, hindi specific or hindi tiyak kung kaninong aso, aling aso, anong klaseng aso. Basta aso. I saw a dog in the street. I saw a dog in the street. Another example, yesterday I met a girl. A girl. Hindi tiyak kung sinong girl ang tinutukoy. Basta, yesterday, I met a girl. Nakakilala ko ng isang babae kahapon. Ngayon, punta naman tayo sa the. Ang the ay tinatawag na definite article. Okay? Definite meaning, ginagamit natin yung the kapag ang tinutukoy natin ay yung isang bagay or isang tao na tiyak. Ibig sabihin, when we talk about something specific, alam mo at alam ng kausap mo, nagkakaintindihan kayo kung alin o sino yung specific person or specific object na tinutukoy mo. Okay, balik tayo dun sa sentence na binigay ko kanina using a. I saw a dog. Sa unang sentence, sinabi ko, I saw a dog. A dog lang. Pa lang yung ginamit ko. Ibig sabihin, hindi pa natin alam kung anong specific dog ba yan? Kanino ba yan? Ano ba itsura niyan? Basta, ang sinabi ko lang is nakakita ko ng isang aso. Ngayon, sa pangalawang sentence naman, sasabihin kong, the dog tried to bite me. Sa sentence na yan, ginamit ko na yung the. Dahil nagkakaintindihan tayong dalawa kung anong specific na dog yung tinutukoy ko, yung dog na nakita ko. Okay, sa Filipino, ang ibig sabihin ng the ay ang or yung. Diba? So when we say, the dog tried to bite me, ang ibig sabihin ng sa Filipino is, yung dog ay nagtangkang kagatin ako. Ibig sabihin, yung dog na nakita ko. Yun yung tinutukoy ko. Now, are you ready for a quiz? Let's start. In this paragraph, you have to fill in the blanks using a, an, or the. Let's start.
This morning, I read blank interesting article online. Blank article was about blank young inventor who created blank useful device. Later, I shared blank article with my friends. I hope that you perfected the quiz today. If you did, congratulations. Please don't forget to like and share this video and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. I'll see you again next time.